Talagang walang sasama. Dry. Makikita ninyo sa video po, nagkakabayaran sa barangay. Siguro, contribution ito ng ilang sa mga leaders nila. 250 ang pinamimigay po para makapag-mobilize ng tao. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Dito tayo mga kababayan sa mga developments ng balita, lalo yung plano nila na mag-stage mga kababayan ng Another People Power. Nagkakabayaran na po. Pero despite that, hindi pa rin mga kababayan makapag-ipon ng maraming tao sa EDSA Shrine yung mga Duterte. Tinarget ng kampo ng mga Duterte, yung mga leader siguro po nila na mag-recruit ng mga mahihirap na pwedeng mabayaran sa mga barangay. Pumunta sila sa mga squatters area para mag-recruit ng taga-rally. Ngayon nga, tiningnan ko mga kababayan, yung kanilang mga social media vloggers, hinahanap na yung 32 million na mga bumoto kay Inday. Isabi nga natin mga kababayan, yung 32 million na bumoto kay Inday, 31 million plus noon. Marcos supporters, asa pa kayo? At yung latest development ngayon mga kababayan, ang sabi, si Sara Duterte nag-plot ng assassination stunt laban sa kanya para maka-gain ng public sympathy sa loob ng Kongreso. Ayan o. Kaya ayaw umalis. Sara Duterte reportedly planned assassination attempt inside Batasan. Para sa kanyang sarili. Assassination attempt on herself inside Batasan. Yan ang sumingaw na kwento ngayon. Nakaangkla po doon sa Gorgor script nila. Yung Gorgor script niya baga, mula nang humiwalay siya, mga kababayan, sa Marcos administration, yun na yung sinasabi ni Inday na may gustong gumurgor sa kanya. Nang tanungin, yung sa video po na ginawa niya, nang tanungin kung sino yung nasa likodan niya ng attempt, sila niyang lahat. Yung tinanong yung Gorgor niya rito pa. So ito yung paulit-ulit na pinofloat na kwento ni Inday, kaya siya gusto niyang ipapatay yung ating Pangulong Bongbong, Lisa Marcos at si Martin Romualdez, kasi una niyang sinabi na si Martin Romualdez daw mga kababayan, gusto siyang ipapatay. Yan ang kanyang script mga kababayan. But before natin mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story, kasi unang-una po, wala man pong official report, yung sabing yung kwento niya na yung mismong security niya, isang security niya, nag-attempt na siya ay patayin. Wala mang report po sa NBI, walang report sa police. Siya man lang po yung nagsasabi. Kaya wala man pong maniwala. Kasi unang-una, ang mga Duterte, pag nagsalita po, hindi man kapanipaniwala. So madaling sabi, malamang gawa-gawa man lang po niya para i-justify ang pagpatalsik sa ating Pangulong Bongbong at umupo siya bilang presidente. And in fact, yun po ang kinundina ng Palasyo Malacanang sa pamamagitan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. So ibibigay ko sa inyo ang mga kwento. But before that, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads. Kahit po sa gitna ng kaguluhan na gawa ni Sara Duterte na imbis tumulong mga kababayan sa rehabilitation ng mga nasalanta ng bagyo, ito ngayon ang kanyang ginagawa ng gugulo. Kaya tinamo na siya ng NBI mga kababayan. At malamang ang isa sa kaso na ipa-file sa kanya, paglabag po sa anti-terrorism law. So like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyong skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Framing and Lifting Cream.
Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating mga kwento. Yung mga supporters ni Sara Duterte, inahanap kung nasaan na daw yung 32 million na bumoto sa kanya kasi gusto nila magsagawa ng EDSA People Power. Idumating po sa EDSA. Yan po. Ito na yung mga nakayanan na mahakot mga kababayan. Ito lang yung dumating. Hindi nga mag 1,000 yan. Yan po. Karamihan mga vloggers po. Iyan man lang po. Kaya sabi po ng rabid supporter nila na si MG Cambiao Reyes, nasaan na ang 32 million voters niya? Ba't ilang libo lang kayo sa EDSA? Ilang libo? Hindi nga po mag-1,000 mga kababayan yung crowd. Tapos sasabihin, ilang libo? Kahit na nga po, may ginagawa na po recruitment sa barangay. Binabayaran po. Ipakita ko sa inyo. Ito po, nakuha na ng video. Nagkakabayaran. Mga kababayan. Yan nililista nila kung sino yung gustong sumama. Ayan. Tapos pinipicturean ng cellphone yung mga pangalan kasi isasubmit yung mga sumama sa rally sa EDSA. Ito ang resibo mga kababayan. Magkano yan? 250 yata o 200 pesos yung bawat isa na nire-recruit mga kababayan. Ito yung pinipicturan. Ito po ang pinipicturan. Para mag-rally po sa EDSA. Mag-EDSA People Power. Para iluklok po si Sara Duterte. Hindi pa rin nagtagumpay mga kababayan. Nilangaw pa rin. You see? Kaya sabi ni MG Cambiao Reyes, nasaan na niya yung 32 million na bumoto kay Inday? Asa pa kayo? Sabi nga natin, yung 31 million plus, mga Marcos supporter, sumakay lang si Inday sa kasikatan, pagiging rockstar ni PBBM. Tama yung sinasabi natin mga kababayan. Kaya si Inday po, yung ransararan niya, hindi niya itinuloy. Nag-file na lang siya as mayor. Pero sabi niya, kinonbinsya ni Amy Marcos. Kaya tumakbong vice-presidente, umanib sa lakas ng presidente si Martin Romualdez. Sumalang na lang siya, campaign manager si Martin Romualdez pagkatapos nang manalo inaway dahil sa confidential funds na ngayon iniimbestigahan kasi mali yung paggamit ng pera ng bayan. Ito, sabi ni MG Cambiao Reyes, nasa na ang 32 million votes niya? Ba't ilang libo lang kayo sa EDSA? Doon pa lang sa ilang libo. Fake news na. Paano mag-ilang libo yan? Hindi nga mag-1,000, mga kababayan. At yung mga bumoto kay Inday, dahil sa masamang pag-uugali po ni Sara Duterte, nag-withdraw na po ng support kasi mga Marcos supporters po yon. Asa pa kayo?
Yan anya ang mapangutyang tanong ng mga linta. O siya, ito ang sagot ko. Basa, sabi ni Kiambao Reyes. Kasi po, sa hirap ng buhay ngayon at sa sobrang mahal ng bilihin, yung 32 million kailangan kumayod ng doble para may pakain sa pamilya. O, kaya pala may recruitment na ginagawa sa barangay para sumama. Binabayaran ng 250. Pero di pa rin umobra. Hindi pa rin kayo nakaipon ng tao, mga bayarang rallyista na sasama sa sinasabi ninyong EDSA People Power. You see? Sino man ang sasama sa isang, sabi mismo ni Sara Duterte, krung-krung? Sino ang sasama sa isang self-confessed mastermind ng plano na pagpatay sa ating Pangulo, First Lady Lisa Marcos at kay Martin Romualdez? Sino ba yung sasama sa ganyan? Uri ng tao? Asa pa kayo? Paano magkakaroon ng simpati ang isang tulad ni Sara Duterte na isang bully? Gustong ipahukay yung bangkay ng dating Pangulong Pulakay. Gustong tanggalin yung ulo ng Pangulo at ngayon nagbanta in public po at pinagpistahan ng buong mundo. Na-publish ng Time Magazine, CNN, Al Jazeera, AP, Reuters, lahat na ng pinakang malalaking news organization sa mundo, pinagpistahan yung pagbabanta ni Inday. Sino yung sasama sa ganyang uri ng tao na dapat ipasok po sa rehabilitation? Pagkatapos may lakas pa siya ng loob na mag-demand, magpa-drug test daw at magpa-psycho siya. Kaya niya daw, basta't lahat, gagawin niya agad-agad. Sabi ba rito ni Kiambao? Kasi marami sa 32 million, wala naman sa Manila at marami sa kanila ay kinakailangan pang mangibang bansa para maitaguyod ang kanilang pamilya. So di na-justify ni MJ Kiambao Reyes ang kawalang tao na sumusuporta po sa EDSA People Power nila para hindi sila mapahiya. Wala man po kayong tao, ang mga Duterte, sa Davao man lang po. Kaya ibinoto namin si Rodrigo Duterte noong 2016. Kasi in-endorse po ni Amy Marcos. Si Amy Marcos ang may kagagawa ng lahat ng ito. Si Amy Marcos ang nag-recruit kay Sara Duterte para magtandem sa ating Pangulo. So, nag-create si Amy Marcos ng isang monster. You see? Na kailangan na mga kababayan tuldo ka na. Kaya yung NBI po, sinamo na siya. Kailangan niyang mag-appear sa opisina ng NBI sa Friday. At malamang isa sa kaso na isampa sa kanya ay yung paglabag sa anti-terror law. Mamaya ibigay ko po sa inyo. Sabi pa ni MJ Reyes Kiambao, kasi walang kasabay na 5K paayuda para sa mga pupunta sa EDSA. Kasi walang duran-duran concert at mga artista. Wala ring Lucky Loan Betor at walang Cobra. Kasi walang suporta ng mga profesional na rallyista, komunista. Di ba kasi binangga sila ng tatay niya? Kasi wala ring suporta ang mga oligarka at mainstream media. Kasi wala ring suporta ang mga mayors at kongresista. Sino ba galit na galit kay Inday Sara? Di ba yung mga makapangyarihang nagpapamudmod ng bilyones na nanggigisa sa atin sa sariling mantika? Gets mo na po kung bakit ang 32 million wala sa EDSA, tuwang-tuwa ka pa rin sa sitwasyon ng ating bansa? Malabo po, MJ Kiambao Reyes. Yun nga po, may recruitment ng kampo ninyo, nagbabayad ng 250 sa mga mahihirap. Wala pa ring mahikayat po, 250. Laking insulto yan sa ating mga mamamayang Pilipino. Isusubo ninyo sa problema, baka madamay pa sa kasong violation ng anti-terror law. Di ba? Ipiprintera ninyo sa kaguluhan yung ating mga mahihirap na kababayan na inaasikaso ng todo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Servicio Fair with Martin Romualdez. Paano may makukumbinsi kayo na kasi yung narrative ninyo po, it is a false narrative base sa inyong kasinungalingan na inyong pinapaniwalaan? Effort talaga po si MJ Kiambao Reyes. O, tingnan ninyo itong post niya. For those who wish to sponsor or bring some snacks
para sa mga nasa EDSA gathering. Please donate in kind and kindly just bring them sa EDSA shrine. Ito po mga suggestion ko. Biscuits, pastries, juice, balot, boiled eggs, sandwiches, bottled water. Kindly also bring some trash bags with you and tulong-tulong sa Clygo or Clean As You Go. May supermarket at mall pa na malapit lang sa Vinyo. If you need to buy some, PM me if you need assistance. Thanks. Kaya po sabi ng Marcos loyalist na si Melchor Vergara, namamalimos na ang mga manluloko. Yung dinidefend nila, millions ang ninakaw. Sa bagay, dyan sila expert sa pag-solicit, assistant, soldier yata ito. Malamang kikita pa yan pagkatapos. Malamang po. Sanay sila sa ganon, manggamit ng mga tao. Yung number 1 supporter ni Inday, tinalikuran na siya. Ayan po, sabi diyan, Arroyo thumbs up. After pro speaker mob, steers bash. Umanib na po kay Speaker Martin si GMA, katabi pa si Sandro Marcos. Walang magandang future po kung umanib ka kay Sara Duterte. Malamang sa malamang, si Sara Duterte, sumunod na kay Kibuloy. Pa-filean siya ngayon, mga kababayan, ng violation of anti-terror law. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung balita. Ibigay ko ito muna sa inyo, mga kababayan, na post ni Attorney RG Guevara, nirepost ni Marcos loyalist Benji Contreras. Ito po. Reposting this post of Attorney RG Guevara. Reasons behind the Duterte Farmalist failed attempt to simulate a people power. Ito yung yung post ni Attorney RG Guevara. Sabi ni Attorney Guevara, bakit niya hindi makapag-stage ng people power ang mga Duterte? Ang number 1 reason, DDS trolls niya that try to feed visuals of growing number of rallies in order to encourage others to mass up at EDSA shrine is betrayed by the actual thin crowd. You can mistake for hungry pedestrians milling around a food stall of Diwatas Pares. Yun na niya, mapapagkamalan mo na parang mga gutom lang na napadaan para makikain na niya doon sa parisan ni Diwata. Yun na niyang ang makikita mo doon sa nagkukumpul-kumpul na iilan na tao. Matindi yung description niya, Attorney RG Guevara. Pero exact description, mga kababayan. Pangalawang rason, trolls do not march on the streets. Tama po. Yung mga trolls nila, yung mga bashers ko po, na walang tigil na tinatawag akong gorilla. Pag chinik mo, mga kababayan, other than gorilla, bayaran daw ako ni Lisa Tanas. Saka ni Martin Romualdez. Pag chinik mo yung mga Facebook accounts po nila, lahat nakalak. At iba yung mga pictures nila. So, confirm, mga kababayan, na mga fake accounts. Kaya tingnan ninyo, sinong maniniwala sa kanila na marami pang supporter si Sara Duterte? Na maging sa social media po, yung mga supporters niya, mga trolls man lang, mga makina. At ang mga trolls po, mga fake na personality accounts, hindi man po yon nagmamarcha on the street, sabi ni Attorney Archie Guevara. Yan trolls do not march on the streets. Pangatlo, Duterte crushed the mass movement during his time. So sino pagagalawin ng Farmalia niya sa kalsada? Yung mga dilawan po na mahilig sa pagrally, sumusuporta na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakikita nila, maganda yung ginagawa ng ating administrasyon. Tama po? Pangapat, Duterte is an electoral force, not a force for mass mobilization. Tama pa, mga kababayan yon. At isa pa, yung puwersa po ni Duterte, yung voters niya, mga Marcos loyalists na humiwalay na po dahil sa sama ng kanilang pag-uugali. Nag-withdraw na po ng support ang 32 million. Asa pa po kayo? Yung 32 million po, hindi nga mag 1 million doon ang
totoong supporter ni Sara Duterte. More than 30 to 31 million doon, mga Marcos supporters. Kaya gustong gatungan po ni Digong yung armed forces na mag-withdraw. Malamang siya ang isusunod. Napakinggan ko po si NBI Director Judge Jimmy Santiago, retired judge. Isasama na nila sa investigasyon, ipapasamon si Rodrigo Duterte. Panlima, malayo ang Davao City sa EDSA. Hindi aabot in time ng mga isasakay nilang hakot sa barko mula Davao Port to Manila Port. Tapos magastos po yung pamasahe, yung titirhan nila. Saan nila patitirahin? Yung pogo po na allegedly source ng Nausog Rally, source ng pondo ng Nausog Rally, pinasara na ng ating Pangulo. Si Quiboloy, mga kababayan, nakakulong na. Hindi na sumasama yung kanyang mga members kasi focus na lang daw sila sa relihiyon. Tapos naka-freeze pa yung assets. Tapos na po, sabi sa amin dito, natringkahan, madaling sabi, checkmate. Matalino po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. In-underestimate ninyo. Pampitong rason, sabi ni Atty. RG Guevara, booking na niya yung network ng police enforcement o enforcers at military component ni Duterte na magkukudita. Naka-freezer na sila sa PNP at armed forces dahil may ilang buwan na rin silang napuwersang mag-resign. Yung mga active PNP and armed forces personnel, ang tanong lang naman kay Sara, may reward system ka ba tulad ng tatay mo? No money, no honey, ika nga. Nakita ninyo? At saka hindi po isusugal ng armed forces ang kanilang futuro sa isang tulad ni Sara Duterte. Matitino po yung ating armed forces. They're professionals. Nagsalita na po yung armed forces, si General Browner, pati yung PNP. They will strictly follow the chain of command. At isa pa, kasama sa biktima ni Sara Duterte po sa kanyang confidential funds, yung military. Kasi hindi man nag-release sa kanila ng confidential funds, pero i-charge po sa confidential funds yung sarili nilang gastos. Ang gumastos po yung armed forces at LGU sa Youth Leader Summit. Pero ininga ng certificate ni Sara Duterte para makapag-charge sila sa confidential funds pero hindi man natanggap ng armed forces. Biniktima po, binodol yung military. Yun ang nabulgar po doon sa hearing ng Committee on Good Government. Paano ninyong dinamay ninyo sa kalukuhan yung armed forces? So paano support yung armed forces sa inyo? Pangwalo, yung natitirang agitator ng Duterte family tulad ni Harry Roque at yung best friend kong si Trixie Cruz Angeles, basa na ang papel sa publiko. Si Harry Roque po, tumakas na, naging pugante. Sabi, nasa ibang bansa na. Si Atty. Trixie Fallen Angel, Cruz Angeles, wala na pong maniwala. Basang-basa na po ang pagkatao. Durog na po yung credibility niya. Number 9. Si Sara di naman kayang tumbasan ang karisma ng airpat niya. Political asset lang niya ay family name niya. Kaya yung pag-aasta niya na siga rin siya, ang reaction lang ng mga tao ay, edi wow. Tingin ng mga mamamayang Pilipino, kailangan magpatingin sa mental si Inday. Sinong armed forces official at PNP official ang susupport sa ganong uri ng leader po na nagdi-display po ng kakaibang mental condition? Di ba? Sabi pa ni RG Guevara, number 10, mag-i-eleksyon na pero ayaw i-release ng Duterte family ang pondong na itabi nila mula sa mga pogo para tulungan ang kampanya ng kanilang mga kandidato. Talagang walang sasama. Dry. Makikita ninyo sa video po, nagkakabayaran sa barangay. Siguro contribution ito ng ilan sa mga leaders nila. 250 ang pinamimigay po para makapag-mobilize ng tao. Yan o. I-replay ko po. Yan o. Yan o.
Nilik pa po. Ayan o. 250. Sa 250 pesos na pinamimigay sa mga nire-recruit nila sa barangay, isusubo ba ng ating mga kababayan yung buhay nila sa peligro? Na ba kapag dating ng oras, nagkarambulan po, nagkakomosyon, nag-stampede, nalagay sa peligro yung kanilang buhay. Tama po? At yung iba, baka madamay sa kasong violation ng anti-terror law. Yun ang ikakaso kay Sara Duterte po. May bagong bansag na nga po sa kanya. Yan Sara terorista. Iba-iba na po yung pangalan ni Sara Duterte. Una, pusit. Tapos naging lorong pusit. After ng pagiging lorong pusit, naging siminet. From siminet to sipulturera. Sabay na naging pugutera. O ngayon, ang latest po, Sara terorista. Hindi sa akin po ito Yan ang nababasa natin Impact leadership. Tapos, yung tatay, si Rodrigo Duterte, malamang makasama sa kaso sa pagiging co-plotter. Basahin natin ito mga kababayan na balita sa Impact leadership Impact leadership po siya. The National Bureau of Investigation, NBI, has formally summoned Vice President Sara Duterte to appear before investigators regarding her controversial remarks about hiring an assassin to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, at saka si Speaker Martin Romualdez. Yung subpena, pirmado ni NBI Director Jaime Santiago at Intelligence Service Director Glenn Ricarte, requires Duterte to appear on Friday, November 29, sa NBI office po sa Pasay City to provide details for an investigation into the alleged grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in connection with the Cybercrime Prevention Act of 2012 or Republic Act 10175 and potential violation of Anti-Terrorism Act of 2020, Republic Act 11479, a law signed by her father, former President Rodrigo Duterte. So malamang, sinasabi ko po sa inyo, tambak po, patong-patong na kaso ang kakaharapin ni Sara Duterte. Kasama na doon yung plunder at impeachment case. Pinag-aaralan na po yon. At dito sa kanyang pananakot, pagbabanta sa ating Pangulo, kasama sa posibleng i-file sa kanya itong violation ng anti-terror law. Sa violation ng anti-terror law po, may provision doon po na pwedeng busisiin. Pwede siyang, pag na-file na sa kanya, pwede siyang i-aresto agad-agad at ikulong mga kababayan. Nang walang warrant of arrest po, galing sa korte yata yon, yung pakaalala ko. Tapos pwedeng busisiin yung mga bank accounts mo. You see? Pagkatapos, pag napatunayan ka, sabi rito, any person found guilty of committing terrorism as defined in Section 4 of the Act shall suffer the penalty of life imprisonment without benefit of parole and benefits of Republic Act number 10592, the Expanded Good Conduct Time Allowance Law. So pag yun ang pinail sa kanya mga kababayan, malamang agad-agad ipag-uutos ang paghuli kay Inday at ikulong dahil sa kanyang pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, First Family, Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. So lahat ito kagagawan niya po. Wala man nag-udyok sa kanya na gawin yan ang ganitong napaka-seryosong krimen mga kababayan. So sabi diyan, the Department of Justice has voiced full support for the NBI's investigation, stressing that threats made by any public official must be taken seriously and addressed through proper legal channels. The DOJ underscored the need for public officials to be held accountable for their statements, emphasizing that there should be no room for misinterpretation. Ang ibig sabihin,
Hindi pa pwede yung mga depensa ni Inday na no flesh din daw po doon sa kanyang threat kasi conditional yon. Sabi ng DOJ, wala man anyang threat na conditional. Threat is a threat. Nag-backtrack mga kababayan si Inday, biglang kambyo. Wala. Ito ngayon ang sinasabi ng DOJ. No room for misinterpretation. Additionally, the NBI has launched a manhunt operation to locate and hold accountable the alleged assassin hired by the Vice President, underscoring the government's commitment to maintaining integrity and accountability among its officials. So may bagong tawag na kay Sara Duterte. Sara terorista. Sara terorista. NBI summons Sara over possible violation of the anti-terror law signed by her father. Pati yung batas na mismo yung tatay niya yung nagpirma, yun ngayon ang gagamitin ng gobyerno laban sa kanila. Ito yung sinasabing total karma. Backfire lahat sa kanila yung kanilang mga masamang gawain. O ngayon, dito tayo, sasabi sa balita, nagplot si Sara Duterte na mag-stage ng assassination laban sa kanyang sarili. Ito yung report ng Impact Leadership po. Sabi diyan, Sara allegedly plotted assassination stunt to gain public sympathy, sabi sa report ng Politico News. Vice President Sara Duterte allegedly planned to stage an assassination attempt on herself inside the Batasang Pambansa to garner public sympathy amid congressional scrutiny of her use of public funds, according to Politico report on Tuesday kahapon. Kaya ayaw umalis. Sara Duterte reportedly planned assassination attempt inside Batasan. May pattern siyang ganong ugali. Yung dito niya, tinatanong siya, may video recording siya po. Ate Inday, may tinig ng isang bata. Ate Inday, ano nangyari dyan sa, dito? Ito, may hawak na Bible. Siguro napanood ninyo yon, viral. May gusto niyang magurgur sa akin. Pero hindi sila nagtagumpay. So, ibig sabihin, matagal ng plot ang ganitong sistema ng script na self-assassination attempt. Malamang may direktor siya nito, mga kababayan. Ngayon, nang tanungin siya, sumunod na mga araw, in-interview ng mainstream media, tinanong kung sino. Silang ang lahat niya. Sabi nga po natin, mga kababayan, kung may nag-attempt kay Inday sa buhay niya, nagurgurin siya gamit yung kutsilyo, mabuhay pa kaya po? Unang-una, wala man pong report man lang sa pulisya or sa NBI na may attempt sa kanyang buhay. At kung may attempt sa kanyang buhay, malamang patay na ngayon po. Bakit? Unang-una, sa natura ng ugali niya. Pangalawa, malalapitan ba ng isang assassin na gagamit ng kutsilyo si Inday? More than 400 yung kanyang security. At yung sabi niya lately na ang mismong nag-attempt sa kanya ay isang security niya mismo, PSG. Bakit wala man lang po aksyon siyang ginawa? Na-file ng kaso, wala man pong nabalita hanggang sa mangyari na po yung pananakot niya. At una, yung papresko niya, nauna niyang inakyos na gusto siyang ipapatay ni Martin Romualdez. So, malamang sa malamang, itong threat sa kanyang buhay, gawa-gawa lang niya yan. Kasama sa script nila. Ito na nga po, ang lumitaw na kwento dito sa Impact Leadership na kaya ayaw umalis doon sa Congress. Gustong mag-stage ng assassination sa kanyang sarili, si Sara Duterte. Yan ang balita dito. Politico scoop. Sabi diyan sa kwento, Vice President Sara Duterte reportedly planned to stage an assassination attempt on herself inside Batasang Pambansa to court public sympathy amid congressional scrutiny of her use of public funds, according to intelligence information obtained by Politico. An scooper told Politico about Duterte's supposed ulterior motive for visiting her detained Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez at Batasang Pambansa on November 21. Kaya siguro, mga kababayan, talagang nagdesisyon yung Batasan Security na ilipat po si Zulaika Lopez. Kasi si Inday, dinala na yung unan doon sa Congress at nag-request pa kung pwede daw siya na mag-jogging-jogging
doon sa compound ng Congress. So talagang i-expose niya sa isang stage plot, assassination plot sa kanyang sarili para makagain ng sympathy, mag-people power yung kanyang mga supporters kasi wala pong mahikayat. Nakita ninyo? Hindi mag 1,000 yung pumunta sa EDSA. O ngayon, booking yung kanyang masamang plano. Sabi dito, the Vice President insisted on staying with Lopez beyond visiting hours and spent the night at the office of her brother, Davao City Representative Paulo Duterte. Sara allegedly wanted to be shot inside Batasang Pambansa while taking a walk to prove the threat to her life is legitimate. Such an attempt would also implicate Speaker Martin Romualdez since it would appear that he wanted her killed inside his turf, the scooper said. Kaya may mga pauna na pong statements pala si Inday tungkol sa kanyang threat sa kanyang buhay kasi ito pala yung plano. Isumingaw po. Sabi sa Bible po mga kababayan, nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Sabi ko, daing tagong hilom, tago na hilom pa. Ang ibig sabihin, walang sikreto na nakatago na hindi mabubulgar. Daing tagong hilom na dai mabubulgar. Ito na nga, sumingaw. Sara has made no secret of her animosity with Martin. So an assassination try within Batasan Complex would give her good press while putting the speaker in a bad light. Kaya po, sabi ni Sara Duterte sa papress ko niya, lagi niyang kasama yung mga supporters niyang media. Bantayan niya ninyo si Atty. Sulaiga. Butian niya, nandito kayo palagi. Yun pala, mga kababayan, ang intensyon ni Sara Duterte base dito sa report na nakuha po ng Politico Scoop. The Vice President alleged plan to stage an assassination attempt was said to be the reason why the House Committee on Good Government and Public Accountability ordered Lopez to be transferred to the Women's Correctional Facility in Mandaluyong. Kaya nagwala si Inday, mga kababayan, nang i-attempt na i-transfer si Zulaika Lopez. Kasi yung plano nila, yung plano niya, mga kababayan, hindi na mangyayari. Na-preempt po yung masamang plano ni Sara Duterte. Kaya nagwala po, nagpa-press-con siya. Doon na siya, mga kababayan. Binaon niya yung kanyang sarili. Binantaan kasi yung ating Pangulong Bongbong, Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So sabi dito, the Office of the House Sergeant-at-Arms, Napoleon Taas, apparently saw through Duterte's attempt, saying in a letter dated November 22, 2024, to the committee that her continued presence in Batasang Pambansa has disrupted its normal operations and has jeopardized security. Kaya pala ganon, mga kababayan, yung naging desisyon ng Sergeant-at-Arms. Natunugan yung plano ni Sara. At the continuation of the committee's probe on Duterte's fund spending Monday, Manila Representative Joel Chua said Duterte put the entire House at risk because of her insistence in staying inside the Batasang Pambansa. Nilagay nila sa security risk ang buong Kongreso sa pagpupumilit ng Vice Presidente na manirahan sa loob. May notice pa tayong natanggap noong Biyernes na mag-walking exercise raw si Vice Presidente sa loob ng Batasan Complex, sabi ni Chua, the committee chairman. So ngayon, ang script ni Inday na booking. Kaya ang ginagawa ngayon ni Inday po, sigang pa-presscon at sinasabing ang pamilya Marcos ay mamamatay tao. Kinalkal pa yung history ng assassination, mga kababayan, kay Ninoy Aquino. At sinabing, yan anya yung playbook nila. Naka-record niya sa history. Yung history po sa assassination ni Ninoy Aquino, lumabas hindi man ang mastermind si Apo Lakay, kundi ang mini-mention ni Sergeant Martinez na pangalan na mastermind. Ang nadinig daw niya, Danding. Iwan kong sinong Danding. Yan ang binitawang salita po. Before na namatay sa isang aksidente, si Sergeant Martinez, mga kababayan, at nakulong yon ng matagal. Na born again yun po. Yun ang kanyang kwento.
At saka yung ating Pangulong Bongbong, challenge mismo si Chris Aquino noong bata pa sila. Sa programa ni Chris Aquino, congressman, young congressman noon si Bongbong Marcos. Ano sabi po ni President Bongbong noon na congressman pa lang, young congressman? Gusto niya na paimbestigahan ulit, buksan yung assassination kay Ninoy para malaman niya kung sino talaga yung mastermind. Anong sagot ni Chris? Napatawad naman anya namin. Ayaw na nila. Bakit po ganon? Ako, sa tingin ko, ang rason po, pag nalaman ng mamamayang Pilipino na hindi man si Marcos ang mastermind po, mawawala yung pagiging hero ni Ninoy. Ayaw na nila na mabago ang false narrative sa kwento, mga kababayan, ng assassination ni Ninoy Aquino. Yan ang ating konklusyon, mga kababayan. Kasi nga po, walang ganong reputasyon ang Marcos Romualdez na ngayon, yun ang gustong ipapaniwala sa atin ni Sara Duterte. Malabo po. Ang alam natin, yung previous administration, kaya nga iniimbestigahan ng Quadcom, sila yung sangkot sa AJK. Kaya nga po, tinampahan sila ng kaso sa ICC. O ngayon, ito yung statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pumalag, mga kababayan, yung Palasyo Malacanang sa panggagatong ni Digong sa Armed Forces. So sabi niya, no motive is more selfish than calling for a sitting president to be overthrown so that your daughter Anya can take over. And he will go to great and evil lengths such as insulting our professional armed forces by asking them to betray their oath for his plan to succeed. The former president Anya should respect the Constitution, not disobey it. He should desist from being as irresponsible as he has become. Nakakagulat ang garapalang panawagan ni dating Pangulong Duterte sa ating sandatang lakas na maglunsad ng kudita laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. This administration will not shirk from its sworn duty to govern and manage the affairs of the Filipino nation according to the Constitution and the rule of law. It will defend its legacy before the Filipino people only by lawful means. The state will act resolutely to go against all unlawful attempts and challenges. Hindi katanggap-tanggap ang marahas na pang-aagaw ng kapangyarihan upang madaling maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pagpaslang, panggugulo at pag-aalsa. Maghintay kayo sa tamang panahon, sumunod sa tamang pamamaraan. Hindi na po makapaghintay. Now you know, mga kababayan, ang nasa likod ng pag-appoint ni Sara Duterte sa kanyang sarili bilang designated survivor. Kung ano yung plot doon sa Netflix film na Designated Survivor, yun talaga yung gustong kopyahin ni Sara Duterte. I-imagine, pinagpaplanahan niya na ipapatay yung ating Pangulo, First Lady, pati si Martin Romualdez. Plot talaga po ng Designated Survivor. Madaling sabi, kung ano yung script ng Designated Survivor, yun ang gagawin niya. O ngayon, si Digong po, sabi ni Director Santiago ng NBI, isasama na sa investigasyon. Malamang ipasamo na rin po si Digong ng Department of Justice ng NBI. Yung ating Pangulo po, hindi po siya distracted sa kanyang trabaho. Lumarga nga po, papuntang United Arab Emirates. Tuloy-tuloy lang siya sa kanyang function bilang presidente. Yan o. Sabi dyan ng Presidential Communications Office, marking the 50th anniversary of diplomatic ties between the Philippines and the United Arab Emirates, President Ferdinand R. Marcos Jr. met with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi to strengthen cooperation in the economy, trade, and sustainability. PBBM thanked the UAE for assisting in the extradition of sex trafficker, providing training for the Philippine National Police, pardoning 143 Filipinos during Eid al-Adha, and delivering humanitarian aid to flood victims in the Philippines. Hindi po distracted ng mga kaguluhan dito sa Pilipinas
na ginagawa po ni Sara Duterte. Sinira yung Pilipinas dahil sa kanyang ambisyon na umupo bilang Pangulo. At dahil sa kanyang maling paggamit ng confidential funds, ito na ngayon ang kanyang ginagawa. Gusto nang magpa-people power, kailan po wala man pong makumbinsi sa ating mga mamamayan. Iniwan na po si Sara Duterte ng kanyang mga supporters kasi po yung mga bumoto sa kanya, mga Marcos supporters, iniwan na po siya. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.